Magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel, Mariano Brothers Moto TV. Bali sa oras na to, mag-share tayo sa inyo ng tungkol dito sa carburetor ng Barako. Ito pinadala po sa atin ng isa nating followers o subscriber na taga Karamuan. Ayan, ito. Bicol Region mga brothers. Si Nel Oculares, Camarines Sur, Karamuan, Tawog, Barangay Poblasyon. Ayan. Barangay Tawog, Karamuan, Camarines Sur. Ayan. Isa nating followers. Bali, ang problema nito, hindi daw mapatino mga brothers. Kaya pinadala po sa atin. Ang gagawin natin dito, lilinisin natin, ayusin natin yung setting sa loob. At saka natin tetestingin mga brothers sa motor para bago natin ipadala. Mga brothers, Ayan, ayan po yung kanyang carburetor. Hindi rin nila mapatino, yung kanilang overflow at saka yung kanyang minor, Checkin natin to mga brothers, step by step natin sa inyo. Pero bago natin simulan to, kung napasal ka lang sa akin channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button. Piliin nyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong videos. Okay? Okay, simulan natin mga brothers. Bali, tatanggalin po natin yung bolt niya na 4 na piraso. Dito po sa ilalim ng carburetor, size 4x15. Ayan mga brothers. Okay. Ngayon, yan, baklasin natin mga brothers. Ayan, mapapasin nyo po. Sobrang dumi ng kanyang carburetor at mataas po yung kanyang adjust sa plotter mga brothers. Isa po sa panggagalingan to, pag ang plotter natin ay mataas, mahirap anda rin, at saka kung umandar man, medyo may konting wild, mataas ang minor. Ayan, tanggalin natin yan mga brothers, yung kanyang plotter. Meron po siyang pin. Yan yung kanyang plotter mga brothers. Tapos sa loob po niyan, yung kanyang float valve sheet, tatanggalin natin yon. Ito naman po mga brothers, yung kanyang choke. Tanggalin niya yan mga brothers. Yung kanyang piston ng carburetor mga brothers. Ayan. Tanggalin yan. Tapos yung kanyang ayan. Yung sentro niya. Yung main jet niya, tatanggalin natin. Ayan. Tinanggal po natin yung kanyang float valve sheet. Meron po siyang Phillips screw na tatanggalin. Tapos huhugutin lang natin yan ng screw, ng plies. Gamit lang kayo mga brothers ng plies para matanggal niya yung kanyang float valve sheet. Ayan. Kailangan natin matanggal na dahil papalitan po natin ito mga brothers. Ito po yung pinanggagalingan ng overflow, Okay. Ayan. Tapos tatanggalin natin yung kanyang slow jet. Double check nyo po itong slow jet kung barado mga brothers. Kailangan po diretso butas niya Tapos ito ng pilot screw niya. Ayan. Ito naman ang problema nito, itong kanyang pilot screw, hindi na po mapiit. Ayan. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng pinaka kapitan para yung kanyang pilot screw ay matanggal mga brothers. Ay, lalagarin natin yan, tsaka gamitan natin ng flat screw. Yan. Gamitan natin ng flat screw mga brothers para matanggal natin Ay, laliman pa natin ng konti, medyo mababaw po. Kasi hindi kakapit yung flat screw niya Yan. Ito po mga brothers, yung pilot screw o pilot screw, Ayan mga brothers. Okay. Yan, gamitin natin ng flat screw para mahugot natin yung kanyang pilot screw o pilot screw mga brothers. Ito po yung pinakatimpla ng air and fuels. Yan. Kasi po ito, minsan po hirap po talagang tanggalin ito pagka hindi nyo po alam ang diskarte. Ayan. Matagal na natin ginagawa ito, halos may higit ng 10 taon mga brothers. Okay, tatanggalin natin ito. Ayan, meron po siyang spring at saka po washer at saka o-ring. Ayan.
Ngayon itong dalawang ito, lilinisin natin ito mabuti, no mga brothers, na. Okay mga brothers, pagka ganito pong carburetor, ang kailangan dito, yung mga maliliit na butas na to mga brothers, kailangan mapasukan to ng ano, ng liquid o yung fluid na pwedeng matunaw yung dumi sa loob. Kasi po minsan pagka hindi natin ginawa yon, ang nangyayari ay hindi po dire-diretso yung flow nung ano nung hangin at saka nung gasolina. Dahil barado, kaya dapat to matunaw yung nasa loob. Ngayon may ginagawa po tayo diyan para yung mga bara sa loob ay matunaw o matanggal, no? Ginagawa natin diyan, binababad natin to sa ano, sa dito mga brother. Ito mga brothers, binababad natin sa ultrasonic cleaner. Ngayon meron pa tayong isang ginagawa, isang option na manual na nilalagyan natin ng fluid na tumutunaw dun po sa loob ng sulok-sulok na to. Meron po tayong isang option doon mga brothers, ano? Pero ngayon, dito natin nilalagay sa ultrasonic, ano? Yan. Pasok lang natin ganyan para yung mga dumi matanggalan na. Ayan. Okay. Dito. Yan. Saka to. Okay. Maya-maya po mga brothers, update ko po kayo ano, sa kung paano tayo mag-ayos ng carburetor, ano. Pati ito, mga brothers, lilinisin rin natin ito, ano. Okay, iaahon na natin mga brothers. Saan natin babalinawan na. Ayan o. Tanggal lahat ng ano niyan, dumi niyan sa loob, pati yung mga bara-bara, tunaw yan. Ayan. Saka natin babalinawan na. Okay. Yan, binabalinawan na natin mga brothers. Tubig, yung pambalinawan na. Okay, pwede na yan. Okay. Okay mga brothers, bali ito, nalinis na po natin yung kanyang carburetor. Yan. Pati ito mga brothers, nalinis na rin natin. Check niyo mga butas, ano, dapat diretso, no? Wala siyang bara. Ito, nalinis na natin, no? Okay na. Assemblein natin. Ito papalitan natin, ano? Ito. Yung kanyang pilot screw papalitan natin. Yung kanyang float valve seat papalitan natin, at saka itong float valve, ano? Papalitan natin 'yan. Tapos assemblein na natin at saka natin ipapadala ulit sa Karamuan, Bicol region, okay? Ayan. Okay mga brothers, assemblein na natin. Ano, unahin natin itong kanyang pilot screw. May kakabit natin yung kanyang spring. Ayan, may spring po siya. Tapos meron po siyang flat washer na napakaliit. Huwag niyong kakaligtaan yan. Tapos po o-ring, papatatin yung bagong o-ring ilalagay nyo, no? Kasi yung dati matigas na. Ngayon sasalpak natin yan. At saka nyo po ibabaw ng todo, no? Ayan. Meron na ako mga vlog na ginawa nito mga brothers. Kung kinukulangan pa kayo dito sa video ito, meron tayong mga video ginawa sa aking YouTube channel at saka sa ating Facebook page kung paano mag-set nitong ating fuel and air mixture dito sa carburetor ng Barako sa kanyang pilot screw. May tamang adjust yan mga brothers, pero ako ginagawa nating standard dyan ay 3.5 turns out yung kanyang adjustment. Ayan, hindi na po nalalayo dun mga brothers. Kumbaga sa ano, maganda na po yung kanyang pagkakatimpla dun mga brothers, ano. Ngayon, itong kanyang ano, yung kanyang float valve seat, lalagyan niyo po ng ano, ng oil para hindi kayo mahirap ikabit, ano, tsaka hindi masira yung kanyang pinaka-o-ring. May lock po siya mga brothers sa Phillips screw.
Ligay nyo po yung lock na Phillips screw. Saka nyo po hapitan. Yan. Pinaka holder niya yon para wag siyang gumalaw. Pero yung ibang barako, wala na pong ganito mga brothers. Yun ang problema ng ibang barako na carburetor. Ito, kabit na natin to mga brothers. Malinis na po yan. Kailangan po yan diretso ang butas. Wala po siyang bara, no? Yung kanyang main jet, sisilipin nyo po, dapat ayos. Tapos ito naman kanyang slow jet. Check nyo rin yan. Dapat po yan, diretso yung butas niyan at walang bara. Ayan, nalinis na rin po natin yan mga brothers, ano? Yan. Salpak natin, pakahigpit natin mga brothers. Tapos, ikabit natin ngayon yung kanyang float valve na bago. Ayan. Yung float valve na bago mga brothers, may kalawit yan. Tanggalin niyo po yung kalawit, ano? Para wag po siyang mapiit sa pagpe-play ng kanyang floater. Tapos ilagay niyo po yung floater, meron po siyang pin. Ngayon, pansinin niyo po yung kanyang ayan, yung kanyang adjustment to. Masyado pong nakatingala. Ayan, babaguhin natin yung pinakatang niya. Dun sa floater, adjust nyo lang. Mga brothers, meron na rin po tayong tutorial dyan kung paano mag-adjust. Yung kanyang tang, binabaon lang po ng ano yan, ng pwede pong matigas na bagay o ano man. Para po magbago yung kanyang adjustment ng floater. Kasi pag nakaangat ito, mahirap anda rin at saka mahirap may pangat ang minor. Ayan. Ayan, ganyan lang mga brothers, pantay lang Ayan, magbabago pa yan pagka nakasalpak na kasi may spring po yung kanyang yung kanyang float valve. Ayan, lagay natin yung takip. May 4 na tornilyo yan gaya ng pagkatanggal natin kanina. 4x15 na screw. Ayan. Hapitan lang natin mga brothers, 4 na piraso yan. Okay. Ayan lang mga brothers, Tapos ikabit natin yung choke. Ayan. Huwag nyo pong gagamitan ng ng liabe, no? Kamay lang mga brothers, okay na yan. Tapos yung kanyang piston, mayroon po siyang guhit, tapat yun lang po yun sa pinaka kontil niya. Yung spring at saka po yung takip, ayan. Okay na po ito mga brothers, nalinis na natin, na-adjust na natin, na tuning na natin. Ngayon papadala na po natin to sa Karamuan, Bicol. Yan, parang bago mga brothers, ayan. Doon sa nagpadala nito, hindi ka po nagkamali sa pagkapadala sa akin dahil naituro ko sa iyo kung paano mag-ayos ng carburetor, no. Sa iba-iba to mga brothers, hindi nyo po mapapalinis ng ganito to kasi ako lang po ang dumidiskarte ng ganito sa paglilinis ng carburetor. Yung iba kasi panaglinis ng ganito, gasolina lang. Hindi po kaya ng gasolina to sa pag-ayos ng carburetor, no. Ito parang bago na to. Okay mga ka-brothers, ito nalinis na po natin yung carburetor, Ayan, nagmukhang brand new na. Ayan, ganyan po tayo mag-ayos ng carburetor mga brothers, Hindi po nakukuha ng linis lang ng gasolina mga brothers. Meron tayong dapat gawin para luminis talaga siya, Loob at labas, pati po yung mga butas na maliliit, kailangan po ma-check lahat yan. Kailangan malagyan ng fluid o yung chemical na pwedeng tumunaw ng dumi sa loob. Tapos yung kanyang pag-tuning sa floater, tapos yung pagkapalit po ng Phillips screw at saka yung yung mga o-ring, yung oil seal, yung gasket, dapat maayos. Lahat po yun mga brothers, inayos natin. Ngayon, ibabalik natin dun sa nagpadala kanina, Ito, yung taga-Karamuan Bicol, region. Okay, ito na. Shoutout sa'yo sa nating subscriber, si Nel Oculares ng Bicol region.